You're watching IBC 13, ang bagong Pilipino. Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, bilang ng mga nasawi sa hagupit ng Bagyong Ondoy umakyat na sa 240. Iniutos ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga lugar na posibleng tamaan ng paparting na sama ng panahon. Isang araw matapos ideklarang emergency center ang Malacanang, mga nasalanta ng Bagyong Ondoy dumagsa sa palasyo. At reklamong impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez ibinasura ng House Committee on Justice. Humigit sa 200 ang bilang ng mga nasawi sa paggagupit ng Bagyong Ondoy. Nangako naman ang mga miyembro ng gabinete na ilalaan ng 2 buwan ng kanilang sweldo sa mga biktima ni Ondoy. Si Jinky Baticados para sa kanyang Express Balita. Umabot na sa 240 ang mga pinawian ng buhay dahil sa Bagyong Ondoy. Nasa 2 bilyong piso naman ang tinatayang halaga ng mga nasalantang ari-arian. Mahigit 300 pamilya na ang apektado at nasa 2 milyong katao na rin ang nabiktima ng kalamidad. Sa pulong na isinagawa ng Pangulong Arroyo kasama ang kanyang mga gabinete sa tanggapan ng NDCC, iniutos nitong gamitin ang local government units, pati na ang Metro Manila Development Authority at mga Philippine Army para tumulong sa pagsasaayos ng mga nasalanta ni Ondoy. Well, any action naturally right now in rehabilitation or relief is actually LGU-led through the different LGU disaster coordinating councils and the local government units. So it depends on the LGU. However, given the fact that some LGUs are hard up right now, I guess at this point I would suggest that the MMDA do it. I mean, even in major thoroughfares, it has jurisdiction anyway. Napagkasunduan rin ng mga miyembro ng gabinete na i-donate ang kanilang 2 buwang sweldo para makatulong sa lahat ng mga biktimang nangangailangan. Ito matapos buksan ni Vice President Noli Di Castro ang naturang usapin sa pagpupulong kasama ang punong ehekutibo. Samantala, isinasagawa na ng Criminal Investigation Group ang investigasyon hinggil sa napaulat na oil spill na kumalat sa Marikina River at umabot maging sa Manila Bay. Ayon kay PNP spokesman Senior Superintendent Nicanor Bartolome, inumpisahan na umano nila ang paglilinis sa ilog. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Natural Resources at maging sa local government unit upang malaman ang kaukulang parusa at paglabag sa Clean Water Act ng mga kinauukulan. The initial cleanup has already been started and the NOAA's Paper Mills Incorporated is cooperating with the Philippine National Police in the initial cleanup. The spill reached Marikina River, but the latest that we got from Senior Superintendent Robert Poe is that only a small amount. Sa gitna ng lahat ng ito, napagkasunduan rin sa pulong ng mga gabinete ang pagkakaroon ng isang special non-working holiday anumang araw sa linggong ito upang makapagbigay ng isang araw para sa paglilinis ng mga tahanan ng lahat ng mga biktimang apektado. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Isa pang sama ng panahon ay inaasahang papasok sa bansa sa linggong ito sa paghangad na huwag nang maulit ang mga sinapit ng biktima ng Bagyong Ondoy. Iniutos ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang agarang paglikas sa mga maapektuhang lugar. Ang Express Balita mula kay Alvin Sehera. Force evacuation. Pinag-utos na ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang force evacuation sa mga lugar sa Northern Luzon na posibleng maapektuhan ng panibagong namumuong sama ng panahon. Sa cabinet meeting kaninang umaga, inatasan ng Philippine National Police at ng Regional Disaster Coordinating Council na agad ilikas ang mga nakatira malapit sa ilog, bundok at sa mga mababang lugar. Ayon pa sa Pangulo, mahalaga ngayon pa lamang ay magsagawa na ng mga paghahanda sakaling tuluyang maging bagyo ang Tropical Depression Piping.
preparation for the impending tropical depression which might bring heavy rains and further worsen the current situation. So what we have to do here is, as soon as we know where it's going to go, we have to have forced evacuation, preemptive evacuation like they do in Albay. They evacuate them, then they bring them back if it's a false alarm. But dapat wag madala, because this is what many of the residents said now. They were warned, but because in the past they were warned and it didn't happen, they ignored it this time. Mahigpit ang bilin ng Pangulong Arroyo na huwag nang hayaang pabalikin pa sa mga delikadong lugar ang mga taong nakatira sa mga tinukoy na delikadong lugar ng NDCC. Di aniya dapat baliwalain ang mga babala tungkol sa sama ng panahon. So we will know where to do the forced evacuation as the next depression approaches. Who will do the forced evacuation? The forced evacuation has to be done by the police. Will be spearheaded by the disaster coordinating council head, whether municipal, barangay, and under the leadership of the regional disaster coordinating council, which is usually the regional director of the police. Kasabay nito ang pag-mobilize sa mga health workers upang tugunan ang mga pangangailangang medikal. Pati mga volunteer students ay pinakikilos na din upang maghanda sa nakaambang sama ng panahon. Ako si Alvin Sehera, Nagbabalita Express. Umabot na sa mahigit 374,000 ang bilang ng mga taong nasa evacuation centers ngayon. Base yan sa pinakauling tala ng National Disaster Coordinating Council. Umakyat naman sa mahigit 609,000 ang bilang ng mga naapektuhan ng Bagyong Ondoy sa Metro Manila at ilang kalapit lalawigan. Suspendido na hanggang Biyernes ang klase mula elementarya hanggang high school sa lahat ng mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Ondoy. Kasabay nito, sinabi ni Education Secretary Jesly Lapus na kanila ngayong isinusulong ang pagsasagawang muli ng Brigada Eskwela para makatulong sa paglilinis ng mga putik at basurang nagkalat dulot ng bagyo. Samantala, inanunsyo na rin ni Chairman Emmanuel Angeles na kansilado ang klase sa kolehiyo hanggang sa Sabado. Ito'y para palahukin ang mga estudyante sa kolehiyo sa cleanup operations bunsod ng Bagyong Ondoy. I'd like to recommend that we suspend classes for the rest of the week because we want to convert all these so no classes in college for the rest of the week, to convert all these school buildings to be emergency evacuation centers. So you're speaking here for the tertiary education? Yes, ma'am. And we will mobilize the schools offering medicine and nursing to help in the rescue operations. And also the ROTC cadets will be mobilized. Are we still... Samantala, magpapakalat ng 14 na teams ang Department of Health para bantayan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring makuha ng mga nababad sa tubig baha sa kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, partikular silang nagbabantay sa mga sakit na diarrhea, acute respiratory tract infection at